Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Iyon guys, bali good morning sa inyo. Good morning sa lahat dyan. Mag-iingat po kayo palagi yung mga solid natin taga-suporta dyan. At may bagyo ata ngayon guys, panay ulan ng ulan. Tsaka sobrang lamig ng panahon. Grabe. Bali ngayon guys, di ba syempre ang panahon ngayon, yun nga, panay ulan, tapos ang lamig ng panahon, ang lamig pa rin ng tubig ng mga aquarium natin, guys. Bali, meron lang din ako konting share sa inyo na na pwede natin mapakinabangan din, di ba? Kumbaga, halimbawa, lalo sa mga newbie natin diyan na baguhan pa lang sa pagpifish keeping. Bali, share ko sa inyo, guys, yung tungkol sa guys, ito. Tungkol naman to guys, anong kinahalagahan ng algae. Yung mga algae guys, or mga lumot-lumot sa mga aquarium natin guys. Tulad na ito, nakikita nyo, yung mga green na yan, Diba nakita nyo yung mga aquarium ko, mga halos green water. Tapos yung mga gilid-gilid nyan guys, yung salamin, puro lumot yan guys, lumot. Yan yung mga green algae. Diba, yung mga lumot-lumot sa aquarium natin. Yan guys, sabi ko sa inyo, napakahalaga niyan, lalo ngayon malamig yung panahon. Kasi nga, syempre, sabi ko sa inyo, dahil malamig yung panahon, mabagal yung metabolism ng isda, mabagal yung panunaw nila. Kumbaga, hindi tayo madalas dapat magpakain. Kasi nga, yun nga, yung digestion nila is sobrang mabagal, hindi sila makapagtunaw ng pagkain sa tiyan nila kasi lalo pag yung mga pinapakain natin, mga high protein, syempre, masyadong mabagal yung panunaw nila guys, kaya pwedeng maging cause ng SBD, lalo ngayong malamig yung panahon. Kaya yan guys, yung sinasabi sa inyo, yung green algae na yan, napakahalaga niyan guys. Kasi nga, yan yung pwede nilang kainin kapag hindi tayo nagpapakain. Kunyari ngayon, di ba, sabi ko nga sa inyo, di ba, sobrang lamig ng tubig. Tapos, kumbaga, wag muna kayo magpakain guys kasi pahingan nyo muna yung mga isda nyo sa halimbawa kung gel food mo pinapakain nyo, live foods, pahingan nyo muna or depende sa inyo kung may heater naman kayo, yun, pwede pakain kayo live foods or kasi may mga heater naman kayo guys Pero katulad nga sa akin na wala akong heater, syempre medyo minimal lang ako magpakain. Tapos sinasabayan ko rin ng water change. Pero yun nga guys, kung hindi man kayo magpapakain, yung mga isda natin, huwag kayong mag-alala kasi merong mga lumot guys na pwede nilang kainin guys. Yan, yung mga algae, green algae. Tapos guys, merong kasing tatlong klase ng algae. Yung green, brown, tsaka yung hair algae. Yun, hair algae. Bali yung green algae guys, yung green na lumot. Yan na yun yung mga kumakapit sa mga aquarium natin, sa mga salamin. Yan, yung green algae. Yung mga meron pa yung parang pulbos na kulay green na kumakapit nga. Ayun guys, kumbaga beneficial yun sa isda natin kasi guys, yun yung tinitirahan ng mga microorganism guys, yung mga good beneficial. Kasi lalo sa mga fry guys, 'di ba yung kung makikita nyo, yung iba halos green na green yung tubig. Ako guys, pag meron akong bagong fry, tas meron akong green water, yun ang pinapakain ko guys, lalo pag newborn. Ayun yung pinapakain ko. Bali, sumasandok lang ako doon ng siguro mga isang baso, tapos ilalagay ko doon sa top ng mga fry ko. Yun guys, pagkain na ng mga fry yun. Kasi guys, kung kala nyo, green na tubig lang yun, pero merong mga microorganism na nabubuhay doon sa green water na yun guys. Tas yun, yung mga fry, kinakain nila yon. Kasi, syempre, pag tinignan natin yung sa microscope, merong mga maliliit na buhay doon. Yun, pagkain nyo ng mga fry, guys. Tsaka, yung mga mole natin, kahit mga breeder, yung mga lumot-lumot sa gilid, yun, pagkain nila yun. Kumbaga, yun na yung nagsisilbing gulay nila, guys. Kaya, kung ako sa inyo, wag nyo aalisin yung mga gilid-gilid. Kumbaga, ang i-scrape nyo lang or kuskusin nyo lang, yung harap, yung viewing nyo lang. Para syempre nakikita nyo pa rin yung mga isda nyo, di ba? Kaya yung algae guys, mahalaga yan sa yung green algae. Tapos yung brown naman guys, yung brown algae, kadalasan to guys na nakikita kapag bagong setup yung aquarium nyo. Di ba?
pag bago setup aquarium nyo, magulat kayo. Lalo pag madalas na sinaga ng araw or iniilawan nyo, nagbabrown siya guys. Okay lang yun guys. Kumbaga, ganun talaga yun sa una. Medyo magbabrown yun. Tapos pag tumagal naman guys, pag stable na yung tubig, malilinaw rin naman yun, mawawala din yun. Kapag kunyari, stable na, tapos established na yung beneficial bacteria, mawawala din yung brown na yun guys, yung brown na kulay, mawawala din yun. Tapos magiging clear na rin yun. Tapos yung hair algae naman guys, yun yung medyo kontrolin nyo guys, kasi nga, yung hair algae, yung parang mga buhok-buhok na kulay green, ayun yung kontrolin nyo kasi nga, syempre, lalo kung may mga plants kayo, ano yun guys, invasive yun. Kumbaga, inaagaw ng hair algae yung, yung nutrients na para sa halaman. Tapos magulat kayo yung halaman nyo, parang hindi tumutubo, parang ayaw niyang lumago, parang ganun. Kasi nga dahil sa hair algae yun guys eh. Kumbaga, kinakain din naman ng mole yun guys, pero hindi, syempre, hindi naman ganun kalakas kumain yung mole pagdating sa hair algae na kainin niya, di ba? Kumbaga, kung ako sa inyo, tanggalin nyo na lang para kahit papano, ano yun guys mabilis kasi dumami yun yung hair algae. Kaya pag tinanggal nyo ng tinanggal yun guys, magugulat kayo, hindi na babalik yun. Parang masasanay din siya, parang ganun. Parang, kumbaga, hindi na siya ganun tutubo pag nasanay siya na inaalis nyo. Kaya kung may mga plants kayo guys, alisin nyo rin. Tsaka yung may mga bato, kumakapit ninyo doon. Tsaka minsan, yun guys, sa mga, sponge filter natin guys, dun, kumakapit yun dun, putik na yan. Although, yun nga, syempre, pag sobrang dami na, syempre, masyadong rin, hindi na rin nakakapag-filterize yung mga sponge filter natin guys. Kaya ako, minsan, binabawasan ko yun guys. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo, ganito yun guys, oh. Yun guys, kung makikita nyo yun, ang dami ng tumubo sa sponge ko. Ayan guys, so tingnan nyo yun, di ba? Sponge filter ko yan guys, pero tingnan nyo, sobrang kapal na ng hair algae na tumubo dyan guys, no? Parang alam mo, buhok na siya na, di ba guys? Sobrang lago niya. Kaya pag may time ako, lilinisin ko rin yan guys, alisin ko kasi masyado na makapal eh. Ayan, no? Minsan nga, nawawalan na ng hangin yung sponge ko eh. Dahil dyan eh. Ayan nyo, aalisin ko guys try ko alisin. Ayan guys, tingnan nyo, ito na yung itsura ng aerator ng sponge filter natin guys. Grabe na sobrang kapal na ng kumapit na hair algae dyan guys. Ito, kinakain to ng balon mole natin guys. Pero yun nga, syempre, hindi naman nila, kumbaga, hindi naman sila ganun kalakas kumain para ubusin to. Kaya ang ginagawa ko guys, nililinis ko rin to guys. Pero ako guys hindi ko inaalis lahat. Tapos guys, ang paglinis nito dapat sa stock water pa rin. Or yung tubig na galing pa rin sa aquarium nyo yung panlinis dito. Para hindi maalis yung mga nakatirang beneficial bacteria guys. Kasi nga pag kunyari ito, hinugasan nyo sa running water na may chlorine, putik na yan. Maalis yung mga nakatirang beneficial bacteria dito guys. Diba? Sayang naman. Kumbaga, baka makaharm pa sa mga isda natin kasi syempre mawawala yung mga nakatirang beneficial bacteria dito. Kaya kung ako sa inyo guys, ang panglinis nyo dito is yung galing din dapat na tubig sa aquarium nyo. Yung tubig din na galing sa aquarium ang panglinis natin dito. Pwede, piga-pigain nyo lang, ganun. Tapos para maalis yung mga putik-putik, yan. O kaya alis-alisin nyo yung mga, yung mga ganyan guys. Ayan o, di ba? Ayan o. Kapal niyan guys. Yan. Ayan o, hair algae yan guys. O. Di ba? Ayan o. O. Di ba? Ayan o. Kung ako, pwede, babawasan ko lang to guys para hindi kumbaga yung ibang lumot nandun pa rin. Di ba? Ayan o, sobrang solid yan guys. O. O kaya kung may bago kayong guys, setup na aquarium, pwede nyo itong gamitin guys. Kunin nyo to tapos piga-pigain nyo lang dun sa may bagong setup na aquarium nyo para yung aquarium nyo na bagong setup is magiging cycled agad siya kasi yung mga beneficial bacteria mapupunta dun sa tubig na bagong aquarium, kumbaga bagong tubig. Piga-pigain nyo lang dun tapos yun nga, malilipat dun yung mga beneficial bacteria na nakatira dito, 'di ba? At least yung tubig nyo mabilis masacycle, mabilis nyo siyang malalagyan ng isda kasi nga
meron na siyang beneficial bacteria agad doon sa bagong setup na aquarium nyo, di ba? Yan guys, oh, mahalaga rin yan, yung green algae na yan. Ayun guys, di ba, kumbaga, yun guys, katulad nga nasabi ko sa inyo, pwede nyo gamitin yun, lalo kung may bago kayong setup na aquarium, kasi nga guys, marami na nakatirang beneficial bacteria doon, pipiga-pigayin nyo lang yun sa bagong setup nyong aquarium. Masa-cycle na agad yung tubig doon, di ba? Kumbaga, matitirahan na agad yun ng mga good bacteria. Tapos guys, yun nga yung tawag doon yung hair algae na ganun. Dapat kontrolin nyo yun kasi yun nga, syempre medyo invasive kasi yun. Lalo pag malakas yung sinag ng araw guys or malakas yung ilaw nyo. Di ba syempre pag lalagyan nyo ng ilaw yung aquarium nyo, di ba malakas. Tapos medyo matagal yun, mabilis mag-build yun. Yung hair algae na yun, kaya dapat kontrolin nyo. Tsaka, ano kasi guys, medyo pag sumobra naman yung algae sa, di ba syempre sabi ko nga sa inyo, beneficial yung green algae. Pag medyo sumobra naman yun guys, yung green algae, medyo magiging imbalance naman yung ecosystem ng aquarium nyo. Kaya dapat medyo bawasan nyo rin kasi tulad niyan, tawag dito, di ba yung green algae, yung mga ammonia kasi guys, kino-convert niya rin yan. Yung kino-convert din ng green algae yan. Kasi nga, marami ding beneficial bacteria na nakatira dyan. Tapos, yun nga guys, yung green algae, nagpo-produce din niya ng oxygen. Lalo pag naiilawan niya, nagpo-photosynthesis yan guys. Yun yung tawag dun, photosynthesis. Kasi magulat kayo, may mga umaangat na bula. Yun, nagpo-produce din niya ng oxygen. Pero yun nga sabi ko sa inyo, wag naman sobra kasi magiging imbalance yung ecosystem ng aquarium nyo. Kaya dapat babawasan nyo rin. Yun nga, tulad yun, script nyo or kuskusin nyo yung sa viewing tank nyo para hindi ganun ka Tsaka syempre, yun nga, mahalaga yun kasi magiging pagkain yun, source ng pagkain ng mga mole natin, lalo ngayong malamig ang panahon. Yun yung number one na yun yung number one na topic natin, kaya na-share ko sa inyo yun. Kasi yun nga guys, sabi ko nga sa inyo, sobrang lamig ng panahon, nag-uulan, may bagyo. Siyempre, hindi tayo makapagpakain ng mga live foods or mga gel food kasi nga, sabi ko nga sa inyo, mabagal yung panunaw nila, di ba? Kaya yung green algae guys is mahalaga yan sa mga aquarium natin dahil yan yung source ng pwedeng gawin nilang pagkain. Kasi guys, yan, gulay nila yan, masustansya yan. Kumbaga yan yung nagiging gulay nila. Tsaka hindi sila, hindi sila gutom. Kala nyo lang, dahil hindi kayo nagpakain, di ba? Kala nyo gutom sila. Pero, busog rin yan guys, dahil nga kinakain nila yung mga algae sa mga tank natin, di ba? Kumbaga, source din yan ng ng pagkain nila, yung green algae na yan. Kaya dapat, wag kayo basta-basta linis ng aquarium nyo. Kasi nga, siyempre, lalo kung established na yung beneficial bacteria, maraming nakatirang beneficial bacteria dyan sa mga salamin dahil nga sa green algae. Yun guys, wala namang ibang update ngayon sa isdaan ko, ganun pa rin. Medyo hindi tayo magpapakain, gawa ng malamig ang panahon. Pero yun nga guys, suggest ko, pwede naman, gel food lang guys. Gel food lang muna. Tapos, isang beses. Tapos, kung madumi na yung tank nyo, water change kayo kahit konti. Okay lang yun. Tapos, huwag nyo kakalimutan yung rock salt, guys. Napakahalaga nyan. Diba? Ayun, tungkol sa algae yung topic natin ngayon, guys. Wala namang iba. Ganun pa rin. Pepet Molly pa rin. Malupit pa rin. Ayun guys, wala naman ding ibang update sa isda natin, ganun pa rin. Pangit pa rin mga isda natin guys, joke lang. Ayun guys, kung basta yung sinabi ko sa inyo, yung green algae, brown algae, tsaka hair algae yan guys, mabisa yan. Kaya sabi ko sa inyo yung green algae, yan ang source ng pagkain ng mga mole natin. Kaya wag nyong alisin basta-basta yan guys kasi mabisa yan sa mga isda natin. Lalo ngayong malamig ang panahon na hindi tayo makapagpakain is yan ang source ng pagkain nila guys. Yung green algae kasi gulay nila yan Kaya mabisa yan guys. Tsaka tirahan ng mga beneficial bacteria din yan. Tsaka mga good microorganism. Yan.
Kaya syempre, huwag natin basta-basta alisin yan guys kasi sobrang bisa niyan ha. So yun guys, kung nagustuhan nyo man yung konting guide and tips ko sa inyo, huwag nyo kalimutan mag-like and share, tsaka i-subscribe nyo na rin ako dito sa YouTube channel ko guys. Tsaka yun, pa-share na rin ng mga video natin guys. Tsaka yun, sa mga buyer ko dyan na mga gustong bumili sa akin, PM nyo na lang ako sa Messenger. Nagre-reply ako dyan guys. Kinship tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. At saka yun guys, PM nyo lang ako kung sa mga may inquire dyan. Tsaka yun. Yun lang muna ngayon guys. Sa susunod na muna yung shoutout natin kasi wala tayong ano. Tsaka yung parapol natin guys, i-run ko na yun. Baka mamayang gabi or bukas. Ayun guys, yun lang muna ngayon. Salamat sa pagsama.